Welcome to my channel. Alamin natin ang dahilan kung bakit sa 12 alagad ni Kristo ay si Pedro ang kinausap niya nang sinabi niya sa Mateo 16, talatang 18, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Hindi lang kasi si Pedro ang kausap niya sa tagpong ito, kundi lahat ng kanyang mga alagad. Alamin natin ang pinag-umpisahan ng kanilang mga pag-uusap. Akyat po tayo ng mga talata. Umpisa natin sa Mateo 16, talatang 13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sa talatang ito po, sila unang nag-usap kasama si Kristo at ang 12 apostol niya. Hanggang nga sa dumating sa Mateo 16 talatang 18 na si Pedro ang nakausap niya nang sinabi niyang itatayo niya ang kanyang iglesia. Kaya maliwanag sa talatang ito na kasama niya ang lahat ng kanyang mga alagad. Tinanong pa nga niya sila rito kung ano ang sabi ng mga tao tungkol sa kanya. Basahin natin ang Mateo 16, talatang 14. Kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Maliwanag sa talatang to na ang mga alagad ni Kristo ay nagsisagot sa kanyang tanong. Ngayon, tinanong naman ni Kristo kung anong sabi ng kanyang mga alagad sa mga tao. Basahin natin ang Matthew 16, talatang 15. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi niyo kung sino ako? Kanina sa tanong niyang ano ang sabi sa kanya ng mga tao ay maraming alagad ang nagsisagot. Ngunit dito sa tanong niyang, tatapwat, ano ang sabi niyo kung sino ako? Ay si Pedro lang na kanyang alagad ang nakasagot. Basahin natin ang Mateo 16, talatang 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Naunawa ni Pedro na si Jesus ang Kristo at anak ng Diyos. Paano naunawa ni Pedro? Basahin natin ang Mateo 16, talatang 17. Ang sagot ni Kristo. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya pala naunawa ni Pedro na si Jesus ay hindi tao kundi Diyos, dahil hindi pinahayag ng dugo at laman kundi ng Ama na nasa langit. Kaya nga may kahulugan ang sinabi ng Panginoong Diyos na si Jesucristo sa Mateo 16, talatang 18. Basahin natin ito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya nga sa lahat ng kanyang mga alagad, si Pedro ang kinausap niya. Dahil kay Pedro, ipinaunawa ng Diyos Ama na nasa langit na si Kristo ay Diyos at hindi tao. Sa talatang ito, ipinabatid ng Panginoong Hesukristo na si Pedro ay tao at siya ay Diyos. Siya ang Diyos na magtatayo ng iglesia at ang may-ari ng iglesia ay ang Diyos. Ang tanong ngayon sa panahon natin, paano itatayo ng tao ang iglesia na ang nagmamay-ari ay ang tunay na Diyos?
itatatag mo sa bansang Pilipinas hindi sa pangalan ni Juan de la Cruz, kundi sa pangalan ng kapatiran. Dahil ang kapatiran ay binubuo ng maraming pamilya. Halimbawa, kung ang kapatiran mo, ang tawag mo sa mga miyembro mo ay mga kaanib, sa kaanib mo itatag. O kung ang tawag mo sa kapatiran mo ay fellowship, ang founder mo ay fellowship. Halimbawa, ang kapatiran mo ay may miyembrong 1,000,000, ang ari-arian at kayamanan sa loob ng iglesia ay naangkin ng kalahating milyon, meron pang kulang-kulang kalahating milyong magpoprotesta. At kung hindi maangkin ng kahit sinong tao ang kayamanan o ari-arian sa loob ng iglesia, tunay na sa Diyos ang tinayo mong iglesia. At tunay na nasunod mo ang sinabi ni Kristo na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Siya ang nagtatag at siya ang tunay na nagmamayari. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imahe ng mga pinatutungkulan. God bless us to all.